Okay. Ako pala si Edmond Morines. Isa akong private individual. Mhm. Nakapagawa ako ng librong Doable and Simple Concepts for Traffic Management System. Mhm. Itong ginawa kong libro ay isang wicked solution for the wicked problem dito sa Pilipinas. Mhm. Ibig sabihin na hindi lamang ang problema na to ay dito sa particular na lugar sa Maynila, Mhm. kundi sa Pilipinas po ito. Mhm. Yung libro na to ay bali meron dalawang editions, national at saka local. Pero both are related into transforming traffic management at saka road efficiency. Mhm. Mm. So bali ang ginagawa ko dito bali pinapaalam ko sa mga tao para mapulsuhan siya at saka gusto natin to makarating sa taas. At para ito ay para mapag-aralan nila at ma-implement dahil naniniwala ako na ang libro na to ay makakatulong sa problema sa atin. So ang pinaka-main objectives po nito, sir, Yes, how sir? to handle how to manage a traffic situation, ganun po ba? Yes, sir. Ganun po yan. Ganun po yan. Bali, ito po tulad ng sinabi ni Tim Orbos, dating MMDA sa MMDA, na sabi niya ay there is not one solution to a problem that is a byproduct of so many problems. Mhm. To address a wicked problem, one would need to attack it with wicked solutions. Ibig sabihin, sir, hindi ito gagawan lang ng tinatawag natin na traffic solution. Mhm. Dahil ang pagkaintindi ko sa traffic solution ay yun ang sinasabing definitive answer to the current situation. Mhm. So ibig sabihin, itong solusyon na yan ay makakasolusyon lang ngayon at kinabukasan o pagdating ng oras ay magiging problema. Problema na naman. Okay, ito yung magbibigay ko ng example, sir. Katulad nung clamping, towing. Minsan yung tinatawag natin na enforcer hype. Mhm. Yung napakaraming enforcers. Pagdating ng oras, nagiging problema siya. Okay. Andyan na nangyayari sa mga enforcers. Ito yung tinatawag na nagiging huli muna bago serbisyo. Mhm. Dapat public service muna bago manghuli. Mm. Pagdating naman sa clamping, nakikita natin, yung isang lugar aayusin nila. Pagkatapos, kinabukasan, babalik na naman. Mhm. Diba? Yung towing, naging ganyan, naging maayos yung lugar. Pagkatapos, nagkakaroon ng problema, balita, nagkakalagayan. So yung minsan yung solusyon na sinasabi, ay nagiging isang wicked problem din. Mhm. Okay? So ano itong sinasabi natin na wicked solution naman? Yung sinasabi yung dito sa libro. Pero yung wicked solution ay ito yung mga masusolusyonan ng mga core problems or compounded problems na nangyari na nagkasama-sama na maraming taon Mhm. na hindi na solusyonan ng gobyerno. So anong ginamit natin dito? Gumamit tayo ng technology. Dalawang approach ang ginawa ko dito, sir. Okay. Yung using technology at saka yung isa yung tatawag structure recognizable approach. Okay? Yung technology ay gumamit tayo dito ng gumamit tayo ng mobile application, gumamit tayo ng website at saka server. Mhm. At saka yung tinatawag natin na structure recognizable approach ay ito yung parang similar na style yung ginagawa nila, pero yung structure niya, ang structure ay different sa pag-approach ng problema. So lahat ba ito, sir? Applicable ba ito sa lahat ng mga lungsod, considering na meron tayong iba't ibang mga lugar? Oo, sir. Bali, ang ginawa ko kasi dito ganito. Dati akong marino. Doon sa abroad, napansin ko ang traffic management nila. Mhm. Okay. Tapos, nung nag-retire ako, napunta ko ng Australia, Mhm. nakita ko rin yung tamang proseso ng traffic management. Mhm. So, bali, nakita ko rin dito, pinag-aralan ko sa Pilipinas, yung obserbahan ko, pinag-aralan ko kung anong maganda dito para maganda ang traffic management dito. So, combination ito ng
yung aking observatory knowledge at saka learning experience ko. Sa At mga mapunta ako. sa mga lugar sir na puntahan po ninyo, saan po yung napaka-worst na traffic situation? Yung sa ibang bansa napunta ko naman sir, yung hindi traffic, hindi worst. Ang naobserbahan ko doon ay yung tamang proseso ng traffic nila. Yung maganda. Yung magandang- How about dito sa Pilipinas sir, sa Metro Manila? Dito sa Pilipinas, since matagal na akong hindi napunta sa Cebu, sa Manila ang pinakaano ko. Sa Manila. Pero nakikita pinakagrabe. natin sa mga urban areas natin ay talagang, lalo na yung paano na talaga, yung nakaangat na, ay talagang matatraffic na talaga. Like sa Cebu, sa Bohol, nakapunta ko ng Cebu, sa Bohol, pero sa Cebu, ng pinaka-main, hindi pa ako napunta doon. How about Davao sir? Davao, Cagayan de Oro at saka Butuan. Yes sir, nabalitaan ko na rin ang Davao at saka Cagayan de Oro na nag-i-increase rin traffic. Kasi ito sir, ang nangyari kasi dito ay ito nga yung parang medyo napabayaan ba, yung core problem na para magkaroon ng congestion, sinapabayaan. Ano ba yung mga core problems na yan? Ito yung sa mga drivers natin. Driver, okay? Drivers natin, ito yung minsan yung mga enforcers, nagiging problema rin natin. Imbis, yung sabi ko kanina, imbis na public service, nanguhuli muna. Okay. Nandito yung mga, minsan yung mga sasakyan sa illegal parking sa barangays, ang daming mga sasakyan dyan na parami lang. Lalo na ngayon na madali lang makakuha ng sasakyan. Tapos Napakamura yung na. roadside parking. Tapos yung mga pedestrians na wala lang kung saan lang tumatawid. Yan yung mga problema dyan. Mga problema na yan, meron pang mga branches ng problems yan. Kaya nagiging wicked problem. Pero yun nga yung sinasabi ko, na sabi mo kanina, kung masusolusyonan ito, magagawa dito sir, dahil yun kasi sinasabi ko dito na ang pag-approach dito ay hindi pa isa-isa lang. Ang pag-approach dito ay sabay-sabay, simultaneously. Ang kinagandahan din dito sir ay gagamit tayo ng technology. Bali, automation siya. Ibig sabihin, yun nga, hindi naman natin sinasabi sa Pilipinas tayo gumagamit ng computer o technology. Ang problema dito, hindi natin kinakarer. Yan ang problema dyan. Kaya ngayon sinasabi dito, pag ano tayo ng technology, ay basta meron yung mga right environment, right people, right mindset, at right tools or technology, we never go wrong, masusolusyonan tayo. Lalo yung sinasabi ko dito na mga mobile application, server, at saka yung website. So paano po yan ma-access natin sir? Para sa akin, kailangan lang to ng political will. So kaya nga sinasabi, gusto ko ito na i-ano sa media, which is nagpapasalamat ako dahil sa Tacloban na halos naubos ko ng radio station dito, nagpapa-interview ako para malaman na doon sa taas na meron palang nag-i-exist na traffic solution from an individual. Yun ang gusto ko maano. Tapos alam ko doon sa taas lang itong maganda mag-umpisa. Dahil ang totoo niya sir ay nadala ko na to sa iba't ibang agencies, pero parang wala akong nakitang action. So sabi ko, kailangan talaga to, baba ako sa baba, dito ako sa media, which is naniniwala ako sa power ng media na makakatulong ito. Dahil para naman to sa Pilipinas eh. Hindi Pero ito para sa... mas mabuti sana, mas mabuti sana sir pag makapunta po kayo dito mismo sa Butuan para siguro mas mabuti na yung ikaw mismo yung magpaliwanag in front of those government officials na sila mismo magkakaroon ng plano kung paano ang kanilang gagawin para po sa decongestion sa traffic po natin. Yun mas maganda nga sir kung kaya lang yung nga sinasabi sir, gumamit ako ng media dahil alam mo na yung financial natin. Pero kung I've been invited, I'm willing to go to share my ideas and concepts. Actually itong libro na to hindi naman to ibinibenta sir. Pero hindi ito binibenta, this is hindi ito binibenta, hindi ko rin i-donate. Pero this is free for government usage. So paano po pag-access niyan sa libro na yan?
Itong libro na po sir ay IPO na po ito. Okay. Ngayon, ang inaano ko dito, they will just invite me para makapag-share ako. Kasi bali yung concept na to sir ay akong gumawa katulad sa technology. Ako ang gumawa nito, nandiyan sa libro. Pero yung lahat na nandyan, hindi yan nakasulat sa libro talaga. Okay. Okay, ibig sabihin kasi kung ito ay mayroong mang gumamit dito, magkakamali ka pa rin sa paggawa mo. Magkakaroon siya ng loopholes. Ay, sir. Oo. Okay. So, yung magbibigay ako ng example, hindi ko pala na sa technology. Okay. Ito ay sa pinakamaganda dito. Ito yung pinaka-icing ng concept. Yung tinatawag natin na concerned citizen participation. Ngayon, kung titingnan natin yung mga enforcers natin ay hindi enforcers natin ay hindi naman 24 hours gising. Pero yung atin, yung mga tao ay 24 hours nandyan. Itong itong tawagin natin CCP, itong mobile application, ay gagawin yan. Tapos ito ay downloadable na sa Play Store. Oy. Nawala man si sir. Naputol. Baka walang load. Akala ko meron siyang load. Kasi siyang tumawag eh. Sige. Naputol man sir. Bakit kayo naputol? Okay. Karon atong balik-balikan. Hello sir. naputol sir. Naputol po tayo. Okay. So, balik ako dito, yung sinasabi ko na concerned citizen participation. Itong mobile application ay makagamit ito ang may mga mobile yung mga may smartphones. Okay. Ngayon, ida-download nila ito, tapos magre-register sila sa server. Ano po yung i-search nila sir? I-search nila for downloading? Ida-download nila. Ito ginawa na. Halimbawa, ginawa na ito. Okay. Tapos ang mangyayari dito, may mobile application, tapos meron tayong tinatawag na Server X. Itong Server X, lahat ng mobile application na gagamitin dito sa Doable ay may connection dyan sa Server X na yan. Isang example, itong ating tinatawag na concerned citizen participation ay ida-download ng general public. Okay. Pagkatapos ito ay i-register niya. Okay. Para walang lukuhan na pagpapadala ng mga videos. Pagkatapos gagamitin niya yung cellphone niya as dash camera. Okay. Okay. Ngayon, pag nasa daanan, ang kinagandahan nito ay makakita siya ng mga, halimbawa sabihin natin one way. At tapos nakita niya, nare-record niya, pwede niyang isend yan after. Okay. So nakita na yung kasalubong na one way, yung may nag-violate ng one way. Pagkatapos pwede niyan tulungan kung anong plate number, sabihin natin ang plate number 1, 2, 3, 4, 5, tapos send. Tapos doon sa opisina, meron mag-check ng mga videos na dumating. At ang gagawin nila ay titignan nila kung katikit-tikit yung video na yon, at kung katikit-tikit ay ipapadala na automatic yung ticket doon kung sino may-ari ng sakyan. Pagkatapos, yung nagpadala ng video ay magkakaroon siya ng incentives. Okay. So, ang kinagandahan dyan, itong mga contributors tayo, ay mamotivate tayo tumulong sa mga kapulisan, sa mga enforcers. Imbis ang gagawin natin, ipopost natin sa Facebook yung mga tinatawag na trending na mga away-away. Okay. Ito, mas maganda ito dahil constructive ito. Okay. So yung ano na yan, marami ang magagawa niya. Marami ang magagawa yung concerned citizen participation. Dahil pagdating sa illegal parking sa mga barangays, may explanation ako diyan. Halimbawa naman yung bawal na mag-park, pwede rin sila tumulong, picturean na lang nila. Tapos ipapadala. Tapos itong si Kapitan, wala na siya magagawa dahil dito lang yung ngayon na si Kapitan, pag malakas si Kapitan, kahit mag-park ka diyan, okay lang. Ngayon hindi walang na. problema, kasi malakas
Tapos sa city, halimbawa sa city, tayo yung hazard, tapos dumating enforcer, sabihin ko lang, pamangkin ako ni konsehal, pamangkin ako ni congressman. Mayor. Ngayon, hindi na. Dahil pag madaanan kita, mapicturean kita, send ko sa server, nandun ka na. So halimbawa, isa kang driver na malakas, gagawin mo pa kaya yan? Magkaroon ka ng 50 sa isang buwan, hindi mo na gagawin yan. At wala na yung palakasan dyan. Dahil gagamit na nga tayo ng server, meron tayong hindi na basta-basta pwedeng makuha o pwedeng mamanipulate yan. Okay. Ayan, kinagandahan dyan. So, marami tayong mga concepts dito, sir, na very simple, doable. Sabi ko nga, itong libro na to ay kailangan lang ito ng political will para siya magawa. Pero naniniwala ako, sir, na makakatulong to sa ating mga Pilipino. Kaya nga sinasabi ko na dito ako sa media, naniniwala ako ang power ng media. At alam ko, mayroon ito makakita. May politicians tayo na gusto rin makatulong sa bayan, yung totoo. Na pwedeng sabihin na napunta tayo doon, i-explain mo ito sa kanya para maintindihan. I see. Okay, sige sir, maraming salamat sir. Siguro sa susunod pag nag-usap tayo, tatalakayan natin muli yung mga strategies kung paano ito may implement, lalo na doon sa mga areas na napaka-heavy yung traffic. Oo sir, walang problema sir. Di ko sabihin, tawag lang kayo dito, bigyan niyo lang ako ng advance at pwede akong huminto kung nagagalaw ako at pag-usapan natin. Marami pa kasi akong concepts yan. Concept sa local at saka concept sa national. I see. Okay. Sige sir, maraming salamat sir at magandang umaga po sa inyo. Okay, magandang umaga sa inyo dyan at sa lahat ng makikinig at manonood sa live streaming. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much mga kaserbato. Atong bisita karong buntag, may kalabutan kini sa doable traffic management daw. Ambot ka kung masulbad ning susama ning kabugaton sa dagan sa trapiko. So mao ni ang usas mga pangandoy kay dili baya pud lalim magbiyahe-biyahe magalang nga grabe ang traffic. Kasagaran uban maglalis. Init ang ulo. Kay dili mo giveaway ang usa. Bisag do na pay suwat sa likod nga distansya amigo. Pero di gud mo distansya, gusto gyud og goot-goot. Ani apay mga makadrive, makasakay og motor nga grabe pod mga kaserbato, kanang uban nga magmotor ba nga way batasan bisan gagmay na kay bangag. Hala mulusot gyud. Unyag masanggian ang imong kuan, masanggian ang tawo ng imong four wheels nga Mercedes-Benz. Paloy-loy dami nga matay sir paselo ako sir. Tanawara sa kahangal. Pero padagana. Da ka man problema, gagahapon pod pati banha nga motor bura-bura, wa man lagi badakop. Kato ning kuanon sa ato sang pukaw ng atensyon ni LTTM head police major na ba si Manatad? Napamagyapoy daghan nga bura-bura sir. Kanabang motor nga dagko kayo nga. Alingog-ngog guys tinuod lang sir, pastilan. Kahapon usa ka buok ako napansin din hayo ni Labaygos Boulevard. Naka-backpack pa. Unya lain ra ba kay pagkita niya nga daghan kaayong tao, iya ginong i-revolusyon mga kaserbato ang accelerator or ang throttle o si tawag ana. Nawa samot kining taon kalingog-ngog. Reklamo man gay nang uban nga speaker magala sa radyo mabati buntag sayo. Mo reklamo dayon kay kusog ka speaker. Kada pa bagkahang motor nga pwede alingog-ngogang bisag tuan na magala sa intersection sa Boulevard o Gotsowa, mabati pa nato nata diri magala sa Montilla. Standby sa pagbalik kay atong ikutay ang atong linya nga to sa DSWD. Pinagi ni Sir Debbie Reyes suman lamang ni ining pipila ka pahilo kadito lang standby magampo sa ta. Horacio Imperata, sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Diyos among amahan, nisampit kami kanimo, nihining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami, batok nining hulga sa 2019 and coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan,
ug naghiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ning maong virus nga nagdala sa makalilisan nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnon nga pagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nagita og kasulbaran sa maong epidemya, mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangaliyo po usab kami kanila nga nakahiagom sa maong epidemya, mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Oras sa Radyo Serbato, alas 8:05. Welcome back sa programa nato karon ang Serbato Rapido. Kaabang gyapon Serbato Jerry Campos. Sinabaglaga na kayo sa linya si Sir Mark David Reyes sa Department of Social Welfare and Development Caraga Region. Nga doon tayo mga clarification karon kay